Hi guys, hello guys. So welcome back here on my YouTube channel. So kamusta? At yan, so pag-usapan natin kailan ba pwedeng ipa-fully groom yung mga alaga nating aso. Yan, so bago pa lang nag-aalaga dyan, tatanong kayo, makapal na yung balahibo ng alaga kong aso, matutulis na yung mata niya, yung mata ng alaga kong aso, sobrang dami na ng balahibo. So maraming ganyan pipiyak sa akin. So kailan ba pwede nang ipa-fully groom ang mga alaga nating aso? Meron kasi tinatawag na fully groom, meron din naman kasi mga trim-trim lang. Kasi kapag hindi natin alam kung kailan ba pwede natin ipa-fully groom yung mga alaga natin, baka naman ma-stress tong mga to at pagsisihan natin. Kasi may chance talaga or malaki talaga yung chance na pwedeng ma-stress yung alaga nating aso kapag hindi pa sila sanay na mag-groom. So kung interesado ka sa video na to, so please stay and keep on watching. Hi guys! So welcome back here on my YouTube channel ulit. Ako nga po pala sa dyan. Sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, sa mga hindi pa po nakakilala, at sa mga napadaan lang po rito, maraming salamat sa pag-drop by. Ilan ba kayo pwede natin ipa-fully groom yung mga alaga nating aso? Especially ngayong summer. Kasi nakita nyo naman guys, tagaktak yung pawis ko kasi sobrang init ng panahon. At yung mga alaga nating mga aso, pusa, especially yung mga alaga nating aso, yan mga yan, walang sweat glands yan. Tayo pa kayang walang mga balahibo sa katawan, talagang tumatagaktak na yung pawis. Paano pa kaya yung mga alaga nating mga Shih Tzu, yung makakapal yung balahibo, mga husky, di ba? Paano kaya yung kanilang pakiramdam? Kasi sobrang init ng panahon ngayon. Ay, hingi po na ako sa inyo ng onting oras kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel na Shih Tzu Paw Family. So wag niyo po sana kalimutan na supportahan po itong aking YouTube channel. So please subscribe. At huwag niyo rin kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. At sa huli guys, kapag meron po kayong question or suggestion, sasagutin po natin yung mga mga katanungan nyo sa abot po ng ating makakaya. So let's proceed to that. Hi everyone guys, so welcome back here on my YouTube channel. So ngayon guys, kailangan ko muna ipag-groom yung alaga nating aso na si Precious kasi nga masyado nang mainit yung panahon at kailangan talaga mapa-summer cut. Especially yung mga alaga nating aso, kailangan summer cut sila kasi sobrang init ng panahon ngayon. Mga alaga natin, kung nakikita nyo, may iksi lang yung mga balahibo nila. Pero ito kasi makapal na yung balahibo niya. Pati ito si Sunshine makapal na rin. Ito si Rabia, manipis lang yung balahibo ni Rabia. So ito, kailangan ko na siya ipa-summer cut. Ayan, si Sansai. So baka sa housing ako magpupunta sa Pink Farm. Doon ako magpagupit. Kasi dito sa amin sa Kobe, limited lang yung oras nila dyan at parati silang fully book. Sa C5 tayo magpapagupit sa Pink Farm. Maganda rin naman sila magupit doon. And sana ay open pa sila, nagtatanggap pa sila kasi alas 5 na ng hapon. Kasi kakauwi lang natin, galing tayo ng Cartimar at bumili tayo ng gamit na mga alaga nating aso. Kapag Cartimar, binili ko to 600 pesos. So durable siya, maganda siya guys, maganda yung quality niya, makapal. So let's go. Dito yata yung pet shop Grooming dito nga, second floor. So dito pala sa Momoyo, second floor yung grooming. Ito yung alaga natin, si Precious. Sobrang traffic ngayon dito sa house. Walang customer. Slide open. Na pala tayo guys. Tapos bili na rin tayo ng Smart Heart. 40 pesos. Pwede na. Ganito pala yung grooming dito sa kanila. Yung Teo, sama mo to te. Ay, kailan po resibo? Okay na yan. So ayan, nandito na ulit tayo at pagpapag-groom. Ayun na yung alaga natin. Inumpisahan na. Balikan ko na lang po te Tapos yung crates na ito nandito. Thank you. Iwan ko na lang yung alaga ko. Babalikan ko na lang yung kasi tiwala naman ako sa groomer dito. Mababait yung groomer dito. Matagal na ako nagpapagroom sa kanila. Na-stop lang kasi na-busy tayo. Naging gala kasi tayo. Pero yung grooming dito sa Pink Farm, sobrang okay sila guys. Kaya try nyo rin dito. Tsaka 400 lang yung grooming nila rito Guys, yung ating pusit.
Dalawang pusit. Tuwing hapon lang pala si nanay dito nagbubukas. Buti na lang napadaan ako. Kasi yan talaga yung hinahanap ko, tsaka lugaw. Dito lang yan sa kahilera ng Mang Inasal. Kunin na natin yung pinag-room nating aso. Dito sa may second floor ng Momoyo. Ang ingay ni Momoyo. Ayan, si Momoyo ang ingay. Kaganya pa kanta ng kanta yan. Tawid tayo. Oh. Ayan si Momoyo. Ang ingay. Momoyo! Akit na tayo sa second floor. Mukhang tapos na yata ang alaga nating aso. Hello! Si Precious ka na ba? Ha? Kamusta, Precious? Ikaw na ba yun? Ito na yung ating aso. Maganda kasi ito yung waiting area nila rito, guys. Sa Pink Farm. Ayan. So, kapag marami pang dito nila nilalagay kapag waiting area. Makita nyo, may ventilador din, kaya komportable yung aso nyo, hindi mainit dito, aircon. Kasi ito naman pagpasok. Okay na, te? At kukunin na natin yung alaga. Hindi pala yun, iba pala yun. Kala ko ayun na siya, hindi pala. Kamukha siya ni Precious, ay ni Princess. Andito pala yung alaga natin. Alam nyo guys, kamukha siya ng aso ko, yung mama ni Precious. Ayan, hinawakan ko pa. Hindi pala yan. Ito pala yung alaga natin. Oh, di ba maliit lang? Kala ko ayun. Ang cute din kasi. So, dito guys, sobrang okay naman. Hindi mainit. May electric fan kasi. Ito si Precious. Ang Precious. Ang Precious natin. Uwi na tayo. Pag-usapan natin yung topic natin today na ayan, kailan ba pwedeng ipag-fully groom yung mga alaga nating aso. Especially, di ba, yung mga baguhan pa lang dyan na wala pang idea, first time pa lang na for mom, nagko-collect pa lang ng mga idea, na mga knowledge kung paano nga ba rin mag-aalaga ng aso, lalo na ngayong summer na talaga namang sobrang init. At napapansin nila na makapal na yung balahibo ng mga dogs sila, especially husky, shih tzu, talagang kumakapal yung balahibo at first time pa lang din nila ma-encounter mag-alaga. So guys, yung mga alaga nating aso, especially mga puppy, kailangan 6 months old po. Kailangan, pwede na silang ipa-fully groom. Pero, yung mga alaga nating mga puppies na yan, kapag below pa 6 months, pwede naman silang i-trim. So ano nga ba yung mga trim? Yung mga trim na tinatawag. Rabia, dito ka Rabia. Si Rabia nandiyan sa may Yung mga trim na tinatawag guys, mag-trim ng kuko, mag-trim ng mga balahibo dito, para hindi naman kahit paano magkaroon ng problema yung mata. Kasi nga yung mga shih tzu natin, especially sa mga shih tzu, di ba guys, yung dito nila kumakapal. Possible kasi niyan matusok yung mata. So kapag natutusok yung mata ng mga alaga nating shih tzu, possible na magkaroon sila ng blue eyes discoloration, pwede sila magkaroon ng cloudy eyes. So ang gagamot nyo lang dun guys is gentamicin sulfate, 2 times a day nyo lang siya ipapatak. So yun yung mga tinatawag na trim, especially mga kuko. Di ba pag magpapaligo kayo, kalmot dito, kalmot doon. So, talagang hindi maiiwasan na makalmot talaga kayo, lalo na kapag mga puppies pa, lalo na kapag hindi pa sila ganun kasanay maligo or hindi pa sila sanay i-groom. So, may mga proseso kasi yan guys, step by step, para ma-overcome ng mga alaga nating aso, para hindi rin sila ma-stress. Mag-i-start kasi na ma-overcome nila yung pag-fully groom is sa ating mga owner. Ayan. Tayo kasi guys, yung magiging first experience nila kung paano sila mag-groom, kung paano nila ma-overcome yung ganitong bagay, yung groom, especially kapag hindi nyo sila pinapaliguan, hindi nyo sila ginugupitan, pag dinala nyo sa vet yung mga puppies nyo, para first time pa lang nila magugupitan, talaga namang mahihirapan din yung groomer kasi nga magwawala yan, tapos parang mai-stress yung aso kasi nga first time pa lang nila. Pero kayong pet owner, kung kayo pa lang nag-groom nyo na, natitrim nyo na yan, kahit pa paano,
meron na silang advantage na, uy, ito pala, nagagamit sa akin ito ng amo ko, so alam ko na to, may experience na siya. Katulad ng mga razor, gunting, yung clipper, toothbrush, nililinis yung tenga. So, yun yung mga basic talaga na ginagawa ng mga groomers sa mga pets natin. Pero kung kayo mga pets owner guys, nagagawa nyo na yan sila, especially paliligo. So, kapag pinapaliguan nyo yung mga alaga nyong aso, lalo na kapag 2 months old pa lang yan, sabay, first time maliligo ng alaga nyong aso, di ba sobrang grabing wild. Wow! Iiyak yan. Hanggang sa i-blower ninyo, talaga namang magpapapalag yan. So, yun talaga yung first experience ng mga alaga kong aso na na-experience ko. So, pag-groom kasi guys, kailangan talaga 6 months old yung fully groom. Yung cut ng nails, yung cut ng balahibo, kung ano nga bang klaseng gupit yung gusto ninyo, kung summer cut, especially sa panahon ngayong summer cut talaga ang usong-uso para hindi sila ma-heat stroke. Kahit pa paano, hindi ganon kainit yung katawan ng alaga nating aso. Kasi yung mga alaga nating pets guys, yung mga aso, wala ngang sweat glands po yan. So, hindi sila pinagpapawisan. Unlike sa mga tao na pag nakaramdam tayo ng init sa katawan, automatic yung katawan natin magpuproduce ng pawis. Doon niya ilalabas yung init ng katawan natin. Ang mga alaga nating aso, wala pong sweat glands yan. Kaya kapag may init yung katawan nila, especially yung katawan ng alaga nating aso, is yung temperature nila is 39 degree. Kita nyo kung tayo nga mayroong 39 degree, sobrang parang may lagnat na tayo noon. Pero kung sa mga aso, 39, sobrang init na ng katawan nila, pero normal pa lang sa kanila yan. Tapos, kapag mainit pa yung panahon, tataas yan. Doon na magsisimula magkaroon ng heat stroke yung alaga nating aso. So, ano nga ba ginagawa kapag na-heat stroke yung aso? Siyempre, ang una nating babasa, dahil wala nga silang mga sweat glands, talagang tumataas yung body temperature nila. So, ang gagawin lang naman natin is, babasain lang naman natin yung tiyan, yung dito, yung tenga, o kaya yung katawan, basain nyo, kuha kayo ng bimpo. Pero, wag na wag yung papaliguan na may yelo na sobrang lamig na tubig. Kasi baka magkaroon sila ng body shock. So, yung ilalagay nyo lang, pupunas nyo lang, ipapaligo nyo lang, yung runny water. Pwede na yung runny water, wag yung masyadong may yelo, no? Kasi baka magkaroon body shock. Tapos, yung razor, napaka-importante ng razor, guys, sa mga alaga nating aso. As long as possible, kailangan ma-experience na nila yung razor. Yung mga trim-trim sa dito, pwede nyo naman gamitan ng razor yan para hindi matusok. Kasi yung ginagawa ko sa alaga kong aso, nire-razor ko sila. Di ba ang tunog ng razor? Bzzz, ganun. Para masanay na sila, ma-overcome nila yung takot nila sa razor. Yung pagpapaligo, especially yan, tsaka blower, yan talaga yung talagang pag first time ng alaga yung aso, talagang magpipiglas yan. Kaya kailangan din nilang ma-experience yan. Kaya kung bago pa lang kayong for parents, kailangan yung mga yan, ma-experience na nila yan para pag nagpapag-groom na sila, hindi na sila mai-stress. So, yung iba kasi, first time magpapag-groom, yung aso nila wala pang ka-experience sa mga ginagamit ng mga groomer. Kaya ang nangyayari, may hirapan yung groomer na kalkulahin kung paano nila i-groom. Kaya nga mas maganda tayo mga for parents kapag mga 2 months old, 3 months old pataas, pa-experience na natin sa kanila yung mga ginagamit ng mga groomer, especially gunting, blower, and then yung razor, tapos ano pa ba? Yung toothbrush, hindi naman lahat nagto-toothbrush. So, yun lang naman importante. So, para ma-overcome nila at hindi ma-stress. Actually, guys, yung mga alaga nating aso, nai-stress yan. Especially kapag, alam mo yung bandang puwetan, kapag talagang nakakalbo, parang dun sila makakaroon ng stress. Kasi nga, bagong experience, parang hindi sila sanay. Ang mangyayari kasi nun, guys, based sa aking experience, mangyayari, iikot sila ng iikot. Alam mo yun, parang kakagatin nila yung buntot kasi nga na-stress sila kasi first time pa lang nila. Pero kapag na-experience sila na tinitrim nila yung puwetan, kasi nga di ba minsan kapag yung mga alaga nating aso, sobrang kapal na ng balahibo sa puwet. Ang mangyayari, yung tae o yung pupo, doon nasasabit, hindi nalalabas. Natakpan na yung butas ng yung anos nila kasi nga doon na nakabara yung pupo. Lalo na kapag dehydrate yung aso ninyo. Kaya napaka-importante, i-check nyo rin yung pupo. Baka lumabas na yung puwerta nila. Iri sila ng natakpan na pala ng matigas na pupo yung kanilang puwerta. So, napaka-importante, i-check nyo rin yung pupo, yung anos ng alaga yung aso. Especially yung mga 2 months. Ayan pa, kadalasan, ganyan nangyayari. Nahi-stack yung pupo sa butas ng puwet. Ang mangyayari, bloated na yung tiyan. Hindi na makapupo, makikita nyo parang magkakaroon na sila ng almoranas, lalabas na yung kanilang anus kasi kakairi nila, natakpan. Yun yung nangyayari minsan.
So, yon. So, tip lang yun guys, kung kailan ba pwedeng ipag-groom yung alaga nating aso. Kailangan talaga 6 months old. Ilang beses ba dapat pinapaliguan yung mga alaga nating aso. Kapag ngayong summer guys, at least 2 times a week, kailangan talaga. Kung naka-aircon naman kayo, kahit once a week, okay na yan. Pero hindi mainit. So, yun lang guys. That's it for today's video. Ang gulo ng vlog ko, no? At ito nga pala, bagong groom. Ang alaga kong aso na si Precious. Hindi ka na, Precious. Ito pala guys, kapag mapapag-groom kayo, ang pinakasikat ngayon na groom ay summer cut para sa mga alaga nating aso. Summer cut yung tawag dito. Ayan. Kapag hindi naman buhol mat, so ito, iwan nyo na itong sa tenga, tapos yung sa buntot, ayan, iwan nyo na rin to para kahit pa paano, maganda naman tignan. Ito yung tawag na summer cut. Ito talaga yung pinapagupit ko every magpapag-groom ako. Gusto ko sila mapagandahin yung balahibo, kaso minsan sobrang hirap mag-brush sa dami nila kung ano kung iba-brush. Ayan. Pero itong mga kulungan, mini-maintain ko talaga yan. Araw-araw ko pinapalinis yan once a day. Nagbabayad pa ako na maglilinis sa mga kulungan yan. At ako na yung hands-on na nagkakain, naglalagay ng tubig. Pero kapag hindi ko na kaya, pagpagod na ako mga ba, lahat yan, may naglilinis niya. Pinapamaintain ko araw-araw, nagbabayad na. Sobrang laking tulong nila sa akin. Alam nyo, kapag single kayo guys, parang nakaka-ano na, diba? Pero kapag may aso ka, make yourself busy para hindi ka na mag-isip ng negativity. So, make yourself busy. Ako talaga yun ang ginagawa ko. Nagbablog ako sa pet market, nagbablog ako sa Quiapo, sa mga food. Minsan ko na nga lang sila ma-vlog. Kasi guys, kapag binablog ko sila, may mga nagre-report, hindi ko alam kung bakit, wala naman akong ginagawang masama. Yung Facebook ko nga, di ba nagbablog ako ng aso ko, nire-report pa rin. Buti na lang hindi ako na-stripe nung time na binablog ko to. Sarili ko ng aso to talagang nire-report pa rin. Tapos yung nag-pet market ako doon. Bawal kasi ang pet market sa Facebook. Pero kung sarili mo namang aso, yung iba mo, wala namang masama. Okay lang yon. Pero yung mga pet market, bawal talaga sa Facebook, lalo na kapag may prices. Kaya mag-ingat kayo. Kung gusto nyo maging pet vlogger, yung sarili nyo na lang pet yung i-vlog nyo. Kung gusto nyo mag-pet market, pag gusto nyo naman mag-pet market, huwag nyo na lang ipopost sa Facebook. Sa YouTube pwede at saka sa TikTok, advisable yun. Pero sa Facebook, bawal. Sa YouTube pwede. So, ito na nga pala yung alaga natin. Ayan. So, ito guys, ano to front size. Tapos, ayan, summer cut. Ang bango niya. Actually, doon ko siya pina-groom sa Pink Farm, sa may housing. Doon ako nagpunta. Tapos, meron na rin pala doon grooming na bago. Yung Bark Brew sa, maganda yung kanilang grooming aesthetic. Bark Brew yung pangalan ng, sa may harapan lang namang inasal, meron din doon. Grooming, kapag taga C5 kayo, taga housing kayo, try nyo rin yung Bark Brew. Sobrang aesthetic ng kanilang lugar. Yung waiting area nila, pwede kayo makapagkapi doon. Yun nga lang, wala silang mga tindang mga dog food. Ano lang talaga, grooming, tapos coffee shop. So, yun. Pero mas maganda sa Bark Brew kung ibababa nila yung price kahit paano, yung kaya makipagsabayan, competitive sa yung may pusa kasi kakainin yung pusit ko na binili. So, mas maganda sa Bark Brew kung yung kanilang price is competitive. Kasi, mas mura kasi sa Pink Farm kumpara sa Bark Brew. Pero pagdating na maganda rin yung ng Pink Farm, maganda rin naman. But depende na yung bahala kayo. Pero sinabi ko na sabihin sa inyo na sa housing merong panibagong pet shop doon. Sometimes itatry ko minsan. So, ito guys, sobrang sulit naman sa akin yung Pink Farm. Sobrang pwede nyo iwanan, tsaka talagang very careful yung mga nagugroom doon sa Pink Farm. Tapos binabalikan ko na lang, nakita nyo naman yung setup nila, hindi mainit, komportable, may ventilador, yung sa loob, air conditioner. So for me, yung Pink Farm, okay na okay siya, at tsaka sobrang mura sa Pink Farm. Dito, 400 pesos lang ang magpag-groom sa Pink Farm. 400 pesos lang. Kaya ako dinayo ko pa talaga yung Pink Farm. At saka yung Pink Farm hanggang 8 PM sila. So dito kasi sa amin 4 PM lang yan, sarado na yan. Sa Pink Farm sobrang doon, ganda rin kasi 8 PM pwede pa kayo. So yun lang guys, that's it for today's video and I hope sana may natutunan kayo kapag
yung mga alaga natin, kailan ba talaga pwede ipa-fully groom. So, if you like this video guys, so huwag niyo po sanang kalimutan na supportahan tong aking YouTube channel. So, please subscribe at huwag niyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. At kung meron kayong question or suggestion, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba at sasagutin natin yung mga question nyo sa abot ng aking makakaya. At kung meron kayong question na urgent na kailangan sagutin, pwede kayo mag-PM sa aking messenger sa aking Facebook page na Chitso Pau Family o kaya Jan Iwi at sasagutin natin yung mga question nyo sa abot ng aking makakaya po. At maraming salamat po dahil po onting kembot na lang po is magwa 100k subscriber na rin tayo. Pagpasensyahan nyo na guys kung minsan na lang ako makapag dog scaring tip kasi minsan talaga nare-report ang aking Facebook page. At yun, soon, ayan, ayusin ko na yung natin, puro more on dog scaring tip na tayo. Babalik na tayo sa dog scaring tip. Kaya sana supportahan nyo at saka pet market. So, yun lang. Maraming salamat. At see you on my next vlog. So guys, try nyo na yung Bark Brew. Try nyo doon. Wala namang masama. At saka sa Pink Farm, maganda rin doon guys. Yan.